We thank you, Father, for all the things that you have done. Thank you for your amazing grace for all our sins. Make us worthy to your word today, Lord. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong salita sa kagaling. Nawa, mausap ka sa amin sa pamamagitan ko ng iyong mabuting salita. Hayaan mo na matugunan, masagutan ang lahat ng aming mga tanong. At gayon din naman, turuan mo kami sa lahat ng bagay na kailangan po namin sa gabi ito. Pagpalayo mo kami, physically, mentally, and especially, Lord, yung pong mga needs po namin, yung pagalingan, Panginoon, mga karamdaman, at gayon din naman, Lord, sa aming mga kaluluwa, Panginoon, na sa panahon ngayon ay nasa paglilinis. Kaya o Diyos, sa iyong mga kamay, ibinibigay po namin ang gawing ito upang ito ay manguna, mangusap, at pagpalain ng bawat isa sa amin. At ang ito dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Okay. Buti na lang dito pwede pumanap pa. Kasi doon sa amin sa Bulacan, bawal pumalak pa. Tinuro sa amin yung palakpak ng pipi. Yung sign language ng palakpak, ganyan ako. Tapos, syempre, binabawasan natin yung hallelujah, walang hallelujah na yun. Pero hindi po natin mapigil yun. Dahil tayo po ay dumanas ng amazing grace ng Panginoon. Amen. So, hindi natin mapigil minsan talaga na kasi tuwing maririnig natin yung pangalan ng Panginoon, ang kasunod, pagpupuri na kanya. No? Pagka naiisip natin ang pangalan ng Diyos, ang nasa isip, ang kasunod kagad, pagpupuri at pasasalamat kagad. No? Okay? Okay. Palakpakan natin ng Diyos. So, pasahin po muna natin yung
Ebanghelyo. Okay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon yun, nakauna si Jesus ng patungong Jerusalem nang malapit na siya sa Bethany at Betania, sa bundok na kung tawagi bundok ng mga olibo. Pero nauna niya ang dalawang alagad, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa sunod na bayan. Sa pagpasok doon, matagpuan ninyo ang isang bisinong asnong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan, ni naman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinakalak, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Kaya lumakad ang inutusan at natagpuan nila ang asno, ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalang nila ito, tinanong sila ng may-ari, bakit niyo kinakalagyan? Kailangan ito ng Panginoon. Tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno at matapos isapin sa likod ang kanilang mga balabal, siya ay pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal. Nang malapit na siya sa palusong sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galang ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaktihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang Pariseo kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo yung mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo kapag tumahimik sila, ang mga bato ang sisigaw, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Purihin natin ang Diyos. Habang tayo po ay umuupo, sabihin mo sa katabi mo, magandang buhay. Magandang buhay. So, pwede na po tayo maupo. Kanina po papunta dito, nahirapan ako. Mahirap na dali. Napaka-traffic. Tapos yung shortcut doon sa may traffic ako. Nakamotor ako pero na-traffic ako. Pagdating ko, hinahapo ako. Hanggang ngayon hinahapo ako. Kasi sila po doon. Napagod talaga ako. Sabi ko kanina, naupo ako doon. Gusto ko mahiga doon sa Facebook sa likod. Mahiga muna sana ako. Pero talaga, nahapo po talaga ako. Kaya pasensya na po mga papalpilin. Hinihingal po ako. Okay. So, medyo seryoso po itong Ebanghelyo, no? So, mga bata, pakinggan niyo mabuti kasi. Ang issue, ganito po ang issue ng panahon ni Jesus. Inaakala nila na si Jesus ay nilalapastangan ng Diyos Ama. Sa anong paraan po? Dahil ipinapahayag ni Jesus, hindi nga niya sinasabing direkta na sinasabi niya, ako ay Diyos. Ako ay Diyos. Ang sinasabi niya, ako at ang Ama ay isa. Pero never niyo po mababasa sa Bible na siya mismo nagsabi na ako ang Diyos. Pero mayroong pagkakataon na tinatanong niya yung mga apostol, sino ba ako sa inyo? Sino ba ako sa inyo? Ang sagot ni Pedro, kayo po ang Mesiyas. Ang kataas-taasang anak ng Diyos. Na kayo po yung Mesiyas. Ang sinasabi ng Panginoon, kayo na nga. Hello, tama? Kayo na nga ang nagsabi. Okay. So, ano po ang gagamitin natin dapat doon? Ang gagamitin natin ay ang tinatawag na common sense. Amen. Bakit ko sinabi common sense? Hindi nga sinasabi ni Jesus na diretsahan na siya ay Diyos. Pero bakit siya babatuhin? Yung mga Pariseo, yung mga Hudyo, bakit siya babatuhin? Bakit siya babatuhin? Kasi yung akmang babatuhin siya, nakatakas lang si Jesus, di ba? Babatuhin siya. Bakit? Kasi ang paniniwala kasi nila, pinapahayag ni Jesus na siya ay anak ng Ama at siya ay Diyos. Okay.
Kahit mga Katoliko naniniwala tayo sa Santissima Trinidad, dahil sila mapareparoy, isang Diyos, diba? Tama po ba? Pero, katulad ng mga Hudyo ng unang panahon, mga kapatid, may mga tao pa rin ngayon, sa panahon na yun, hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. Hindi ko po alam kung hindi nila nababasa yun sa Bible. Pero napakaraming versikulo sa Bible na nagpapahayag na si Kristo ay Diyos. Bakit po ganon? Bakit po ganon? Kasi ang pinagbabasihan nila yung paano siya sinila, kung ba siya sinila, saan siya pinanganak, sabsaban. Ano yung sabsaban? Ano yung sabsaban? Sabsab. Kainan. Kainan ng hayop. O, di ba? So, paniniwala nila na ito ay kainan ng hayop. Doon sa pinanganak. Tapos, yung buhay niya, nung siya ay bata, kasama siya ni Jose. Ano po si Jose? Carpintero. No? So, yung buhay nila, kaya hindi sila mayaman. Kaya yun ang tinitingnan. Kaya sabi ni Jesus, mamaya makikita niyo, walang propetang kinikilala sa sabihin bayan. Why? Kasi nga, kilala nila si Jesus. Okay? E paano naman kaya yung ngayon? May Bible na nga, nakasulat na, binapahayag na nga doon. Hindi ko lang alam. Hindi ko alam kung hindi naiintindihan ang binabasa. Amen? Kayo naman ang tatanungin ko. Halimbawa, kayo tatanungin ko. Kayo po ba, sabi ni Jesus, ano ako sa inyo? Kayo, mga bata, ano si Jesus sa inyo? Ano si Jesus sa inyo? Ay, bakit si Jesus po tagabigay ng load ng cellphone namin? Kayo naman, ay, si Jesus po tagabayad ng utang ko. At tagahimas ng aking rayuma. Ayun, tapos. Amen? Sometimes, ganun din tayo. Parang si Jesus, parang pagaling lang ng sakit, maaalala lang si Jesus pag may kailangan, pahingin lang, pahingin ito, pahingin niya, pahingin. Itataas yung ticket sa loto. Lord, sana tumama po. Ito katayan ko ng loto. Wala. Wala pa tumatay ang loto, tingin lang. Wala din. Okay, wala pa natin ang pakita. Bibili ko na mga Uy, baliktad yata. Okay. Who is Jesus? He's a king. Siya ay hari. Bakit sa asno sinakay? Hari, wala siya. Bakit sa asno? Sa yung asno, alanganing kambing, alanganing kabayo ko din. Okay? Bakit doon sinakay? Samantalang, noong mga panahon na yung mga kapatid, ang hinihintay nilang Mesiyas, isang kawal o kaya isang political leader. Ang inaantay nila, isang magiting na mandirigma. Yun ang hinihintay ng mga Hudyo. Sa Mesiyas, yun ang pagkakaalam nila na ang Mesiyas darating. Why? Kasi yung time na yun, under sila ng Roman Empire. Ang mga Hudyo, ang Jerusalem, under ng Roman Empire. Ang mga Hudyo, under ng Roman Empire. Ngayon, ang inaantay nila, yung magliligtas sa kanila under the Roman Empire. Pero iba ang plano ng Diyos eh. Iba. Hindi kaligtasan ng pagiging alipin sa mundo. Hindi kaligtasan ng karamdaman. Hindi kaligtasan ng bulsa. Hindi kaligtasan ng kung ano kailangan natin. Hindi pala yung plano ng Diyos sa atin eh. Because our lives here are temporary. Temporary. Ang permanent po natin ay yung buhay na kasunod.
Yung pagkatapos mong matigo. Diretso na kayo ang pag-ibig. Pagkatapos mong matigo, yung susunod na buhay, yun na yung permanente. Ito temporary lang. Okay? Tama? Pero ano pinapaganda mo? Yung temporary. Ano pinayayaman mo? Yung temporary. Yung temporary. Oh. Alexander the Great, kilala nyo? Oh, si Alexander the Great, kilala nyo? O yung mga honor dyan? Oh, Alexander the Great. O yung mga bata, Alexander the Great. Kilala nyo? Ha? Hindi ba? Anong great days? Papaluin mo kayo, history yun. Okay. Okay dyan, ano? Sino si Alexander the Great? Great taste daw, coffee. Okay. Siya ay siyang pagditig na dictator or conqueror. Mas namin conqueror, sabi nga doon sa ano, he conquered the world, but he could not conquer himself. Hindi niya makonquer ang sarili niya. Why? Magiting siyang kawal, ang dami niya patay, ang dami niya nasakot na bansa. Pero yung sarili niya, hindi niya na-conquer. Bakit siya natalo ng sarili niya? Namatay siya sa alak. Hello. Namatay siya sa alak. Hoy, pag-aralan niya, sino yung pangalawang dictator? Sino? Ay, nako kayo, Valictorian kayo sa akin. Alam niyo mga kapatid, sino yung pangalawang dictator? Ha? Si Hitler. Hitler. Sa Pilipinas, sino dictator? Si Marcos. Sabi ko. Sorry. At alam niyo po mga kapatid, yung panahon ni Jesus Christ. No? Tutuloy kayo kay Alexander the Great. Ilibing niyo ako, nakalabas ang kamay ko sa ataon. Yung ataon niya, nakalabas yung kamay niya. Anong gusto niya mangyari? O, history ko rin ito. Anong gusto mangyari ni Alexander the Great? At nakalabas yung kamay niya. Ha? Matawa, ilan pa? Ha? Extra to, extra. Oh, bakit nakalabas? Kasi gusto niyo ipahayag na kapag tayo namatay, wala tayong madadala. Hello. Wala tayong madadala. Ang dami niya nagikog ng kayamanan dito kasi ang laki ng bansa na na-cover nila, nakasakop nila. Pero wala siyang nadala kahit isa. Pero sa Facebook, parang meron. Yung Indiano na namatay, di ba yung Indiano, taga-India siya, sinulat niya sa kanyang last will and testament na lahat ng kanyang ari-arian kasama niya sa hukay. Garam niyo kung nakakalaki yung hukay niya. Kasi laki nitong basketball. Bakit po? Habang nililibing siya, kasunod yung refrigerator niya, TV, motorsiklo, Arnola, kasama dun sa libing. Sinama sa libing, literal na yung sinama sa libing. Pero ang katotohanan, sabi ko nga sa inyo, pagdating sa langit, wala tayong dala. Kasi sinilang tayo na walang dala, babalik tayo ng walang dala. Wala tayong pagmamayari sa mundo, nakikigamit lang tayo. Tama? Yet. And yet, we don't know kung sino yung hari natin. Lagi na lang tinatanong, sino ba si Jesus sa inyo? Okay. Ang unang pagkakakilala, si Jesus ay isang hari. Sa inyo ba? Sino si Jesus? Si Jesus ba ay hari din ba sa inyo? Hello? Sa inyo ba? Hari ba si Jesus? Ang utos ng hari, hindi minsan binabali niya. Tama? Tama. Natawa si sister. Tama. Pero minsan, binabali natin. Pero yun, sabi ni Marcos 21:5,
Look, your king is coming to you. He is humble. Bakit siya humble? Riding on a donkey, riding on a donkey colt. Ang sinakyan niya, hindi niya sinabi sa inyo. Ang itsura po kasi ng donkey, kung nanonood tayo nung palabas yung kay Fiona, yung kay Shrek. Shrek. Yung ginaganapan ni, tawag dito, yung negro, yung donkey. Yun ang itsura ng donkey. Pag medyo naman nilaki ng konti, yun, pwede nang sakyan. No? Ngayon, si Jesus doon isinakay. Hindi sa kabayo. Kasi pag tayong hari, sa kabayo. Pag kayo mandirigma, sa kabayo. Pero si Jesus saan? Sa hayop na mukhang kambing, na mukhang aso, alam namin. So yun. So, pero sa atin, dapat, kahit gano'n yung sinakyan ni Jesus, He is still a king, but a humble king. Amen. Amen. Sa inyo, palitan nyo na yung pagkakakilala nyo kay Jesus. Palitan na natin. Amen po ba? Ngayon, si Jesus ay alam naman natin kasi bukas, mamaya, i-celebrate na natin yung palaspas. Palaspas, mamaya malalaman nyo, no? Yung palaspas. Importante ba yung palaspas? Ha? Totoo? Totoo, importante. So, yung Ash Wednesday, yun yung pinahin sa noon nyo. Diba? Meron daw doon, Father, gusto ko malaki, ha? Malaki. Gusto ko yung malaki. Kung ginawa ni Father, naluglog yung kamay nyo. Okay, palapakan natin ang Panginoon. He is a prophet. Sa Matthew 13, verse 57, he called himself a prophet. Yan. Jesus said, and they were offended of him, but Jesus said to them, a prophet is not without honor. Siya yung nagsasalita, tapos sinawag yung sarili ng prophet. So, hindi lang siya king, siya ay prophet. No? Ngayon, kung siya po ay dininyagan, bakit kailangan dininyagan ni Jesus? Kung siya ay Diyos, yan ang katwiran ng mga kapatid nating huwag na, baka abangan ako doon. Ganito, yun ang kanya. Nakapibinyagan siya yung kailangan niyang dumaan sa ganon. Why? Kasi hindi lang po siya prophet, hindi lang po siya king. Okay? Hindi lang po siya king, siya po ay Diyos. Pero hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Okay, hindi extra Diyos Diyos. Okay. Bagamat nasa inyong Diyos, hindi niya inari isang bagay na nararapat panananan ang kapantay niya sa Diyos, kundi bagkos sinubad niya ito at nag-anyong anipi na nagtulad sa mga tao, Pilipos. Asan ba ang Pilipos? Nasa Bible. Ba't hindi nila nabasa? Hindi nila nabasa. O kung hinubad, ano siya dati? Naging tao daw siya, naging tao. Hinubad, may hinubad siya. Ano yung hinubad niya? Ang kanyang? Diyos si Kristo. Tama? Kasi meron siya kalagayan dati. Ano yung kalagayan niya dati? Ito yung kalagayan niya dati. John chapter 1 verse 1. Lagi niya sinasabi sa inyo. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At there is no creation without the Word. Wala daw malilikha kung hindi dahil sa salita. O gamitin natin yung sa simbahan nila. Ang tawag nila, verbo. Sa pasimula pa lamang ay ang verbo. At ang verbo ay kasama ng Diyos. So may kasama ang Diyos. Ano daw kasama? Verbo. At ang verbo ay Diyos. Ako naman, brother, dalawa na naman yan. Dalawa na naman ang Diyos. O dalawa daw. Kasi, doon na daw Diyos, kasama pa yung salita ng Diyos din pala yun. Na kung hindi dahil sa Kanya, walang malilikha.
Ito pa, dito pa may hilo yung mga kapatid nating mga hindi naniniwala si Jesus. Sa verse 14 na person dyan, sabi doon, at ang Verbo ay nagkatawang. Hello? Oh, dahil nagkatawang tao, sabi nila, o di tao, hindi yan Diyos, tao yan. Nagkatawang tao na Hello. Kaya sabi niya, brother, mali ka dyan. Kailanman ang tao hindi pwede maging Diyos. Oo, totoo yun. Pero ang Diyos pwede maging tao. Kasi kaya niyo, kaya nga siya Diyos. Kaya nga siya Diyos, kaya niya gawin yun. So, doon pala, sa John chapter 1 pala, tapos dito sa verse na to, pinapaliwanag na si Kristo ay tunay na so, hindi po siya propeta lang, hindi siya hari lang, siya po ay tunay na Diyos. Kasi mga kapatid, kung hindi yun, sayang yung salvation, sayang yung cross, kung hindi yun. Kasi walang nakaganap nun walang nakaganap. Dahil ang Ama, simula pa lang ng creation, nangako na siya na ibabalik tayo dun sa sanctifying grace, dun sa piling ng Diyos. Hello? Kaya nga pagka nagkakasala tayo, kailangan natin magkumpisal. Why? Tuwing magkakasala tayo, ng mortal sin pala, no? Yung ano yung mortal sin? Hello? Okay, kayo mga bata, nakikinig pa kayo. Ano mortal sin? Number 1. Sampu yun. Sampu. Ten commandments. Mortal sin. Pagka naghawawa ka doon ng isa, kahit isa lang, mawawala ka sa sanctifying grace. Mawawala ka sa sanctifying grace. Kailangan mong magpupusan. Pero yung namupit ka lang ng piso, di ba, nung isang araw? Kung namupit ka lang ng piso, okay lang yun. Pwede mo lang siyang ikumpisa ng diretso kay Lord. No? Pero, kung mortal sin, kailangan mo ikumpisa. Why? Kasi mawawala tayo sa sanctifying grace. Yung binigay ni Jesus, yung siya yung mga tasa. Okay? Why? Because He is God who became man as pagiging tao niya. Kailangan kasi tao yung ipako. Kailangan tao din yung gumanap. Kasi tao yung nagkasala. Sino yung nagkasala? Inay, papako kita sa kusna. Sino ang nagkasala? Si Adan. O si Adan ay tao, dating nasa piling ng Diyos. Kung hindi gumawa ka ng kasalanan si Adan, nandun sana tayo sa paraiso. Hindi tayo nandun sa basketball court at namamaypay. Dahil napakainit. O sana nandun tayo sa paraiso, malamig. Nandito tayo ngayon. Because si Adan nagkasala. At yung kasala si Adan, mga kapatid, kailangan tao rin. Tao rin. Kaya lang, di ba ang daming pinadala ni Jesus? Ay ng Diyos Ama, propeta, anghel, lahat pinadala na. Wala lang nakatupad daw ng kahit isa. Wala nakaisip ng kalooban ng Diyos na kailangan pala yung isusugo, mag-aalay ng buhay. Wala. Sino ang pinadala? Yung anak. Yung anak. Naminsan pa sa Hagin Gethsemane, nakikiusap pa si Jesus. Baka pwedeng huwag siyang ipako sa krus. Basahin niyo Hagin Gethsemane sa Luke. Basahin niyo yun. Ano sinasabi ni Jesus? Ano sinasabi? Ang daming na iniisip ni Tita. Ano sinasabi? Kayo po, ano sinasabi? Sabi ni Jesus, nanalangin siya. Lord, Panginoon Diyos, Diyos Ama, pwede bang kung ko na lang tubusin si Brother Eric? Diba? Pwede ko bang kung na lang tubusin yung mga nandun sa Amazing Grace? O bakit kayo sinabi? Kasi ganito sabi ni Jesus, Ama, kung kalooban mo, alisin mo sa akin.
alisin mo sa akin ang saro ng paghihirap. Paano mo nanindigan si Jesus na huwag na lang? Huwag na lang. Sino nakapako dito? Sino? Tayo ang nakapako dito, hindi si Jesus. Hello? Kaya lang, hindi malinis ang ating dugo. Why? Kasi ang dugo ni Jesus ay nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Di ba? Alam niyo yun? Kodero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. O, di ba? Kunti na lang oras. Ngayon, mga kapatid, dahil doon, yung Diyos na nagkatawang tao, tinubos tayo. Tinubos tayo. Lahat tinubos. Pati yung mga kasalanan natin ngayon, tinubos. Amen ba? Kaya pag aakyat tayo sa langit, kanina sino ang magtatanggol sa atin doon? Si Jesus. Amen? Kaya nga sa bahay, ipinagtatanggol niyo ba si Jesus? Yung totoo. Sa asawa niya, kahit lasing na, anong Jesus niya na? Anong Jesus? Sabi mo nga sa akin. Asay? Baka atin ang Trinity nga! Wala na, diba? But, si Jesus Christ, hindi katulad ng mga kinakatay ng mga Hudyo. Yung dugo nun, tatakpan lang ang kasalanan. Pero si Jesus Christ, inalis. Kaya meron tayong pagkakataon na humarap sa Ama. Pero dapat, yung ating mga kasalanan ay kinukumpisal. Hello. Nakalagay naman sa Bible yun. Hindi bawal yun na magkumpisal sa pare. May kasalanan din yung pare. No, nagkukumpisal din sila sa kapwa nila pare. Pero sa Bible kasi nakalagay, magsabihan kayo ng mga kasalanan nyo, ng mga apostol. Okay, kung makikita ninyo, ang nagkuha ng bisiro ay alagad, hindi apostol. No? Alagad. Dahil nung time na yun, may mga alagad na. Hello? Kaya nung pumasok siya sa Jerusalem, nagpalaspa. Sino yung mga nagpalaspa? Mga alagad ni Jesus. Sino naglatag ng balabal? Dadaan din yung kambing. Ay, yung donkey. Dadaan. Sino naglatag doon? Mga alagad. Dahil yung mga time na yun, may mga alagad na. At maaaring yung may-ari ng bisiro, alagad din ni Jesus. Kaya nung sinabi, gagamitin niya ng Panginoon, hindi na siya nagtanong. Tama? Tama? O, nung si Jesus ay makita sa langit, yung mga Kristiyano, nagmamahalan. Hello? Pananagutan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya pagka binasa niyo yung aklat ng gawa, makikita niyo doon na sabi, yung pag-aari mo, nanay, pag-aari na din niya. Kaya pag nahiram siya ng plancha, kahit 2 taon, pwede niya hindi sa ulit. Tara? Sakit ang ulo yung brother. Kaya minsan pag nangutang, parang, di ba, no? Tapos nung sinisigil na, tapos sinisigil na, gusto. Parang trago. Pero alam niyo ba, yung pagmamayari niyo, yung tahanan ninyo, yung mga gamit doon, yung mga Kristiyano noon yun ay pag-aari ng buong community ng Kristiyano. Pwede mo yun ipag-aari sa kapwa mo Kristiyano. Hello? So nakita ninyo kung ano yung ginawa ng Panginoon. Nagkaisa. Dahil yun ang ebanghelyo kahapon. Kaya daw siya papatayin. Dahil mga magkaisa ang mga lipi ng Israel. Yun. At mapapansin ninyo sa Isaiah, sinabi rin na ngayon hindi lang Israel ang anak ng Diyos. Pati mga hentil. Sino mga hentil? Sino mga hentil? Yung mga katabi mo. Yung Bisaya, Ilocano,
Kapampangan, Bicolano, lahat yan hentil. Hapon, Koreano, Amerikano, hentil lahat yan. Outside Jerusalem, Gentiles yan. Pero ano nangyari ngayon? Nagkaisa. Anong simbahan ng isa na? Anong simbahan? Uy, cellphone na cellphone. Kukumpistay ko yan, uuwi ko na yan, hindi ko na yung babalik sa iyo. Ano? Sino simbahan ngayon ang isa lang? Katoliko. Yung word na Katolik, Greek yun. Ang English nun, universal. Kabuuan. So, nabasa tayo ng gospel ngayon, yan din ang binabasa nila doon sa ibang bansa. Isang gospel lang tayo. Nagkakaisa tayo. Isang misa, isang gospel, araw-araw, pare-pareho binabasa natin. Hindi po tayo kanya-kanya. O yun yung sinabi sa gospel kahapon. Pag namatay si Jesus, magkakaisa ang bayan. At magiging isang bayan na. Hello? Sabi ko sa inyo, medyo boring ang topic natin ngayon. Medyo boring, no? Pero dapat alam nyo. Kasi baka mamaya, pumatok si saksi. Alam mo ba galing? Saan pangalan ko kay Jehovah? Ikaw naman hindi mo alam. Ang panahon ni Jesus Christ, walang J. Walang letter J. Ang ginagamit doon, letter Y. Yehovah. Yehovah. Pero pag binasa mo, Yehovah, walang ibig sabihin. Walang ibig sabihin. Walang Greek, walang Hebrew, walang ibig sabihin. Kasi ang pagkabasa doon, mga kapatid sa Jehovah, hindi po Jehovah. Tetragrammaton, ang pagkabasa po doon is Yahweh Adonai. O yung capital letter, yung consonant, Yahweh. Yung vowels, Adonai. Hindi Yehovah, kundi Yahweh Adonai. Kasi pagpasok niyo, kung makakarating kayo sa Roma, yung simbahan po doon ng Vatican City, kung pasok mo sa pinto, nakasulat din doon sa may pintuan. Pag tumingala ka sa doon, sa itaas, nakasulat, Jehovah. Pero hindi Jehovah ang pagkabasa mo. Sabihin mo gusto sa ni Jehovah. Hindi Jehovah ang pagkabasa dyan. Ang pagkabasa dyan ay Yahweh Adonai. Guess niya? Okay, palapakan natin ang Panginoon mo. Si Jesus, dahil walang J, ang tawag sa kanya, Yeshua. Yeshua. Okay, ipari natin dito sa Santa Rita, sa slide. Ang tawag niya, Jesus. Jesus. Kasi nung time na yun, wala pa, 15th century lumabas ang letter J. No? Letter J, no? So yun. In-inform ko lang kayo. Ano ba kasi yun? So 1 Peter, our God and Savior, Jesus Christ. 1 Peter chapter 1. John 10:30, I and the Father are one. Yeah. And John 20:28, Thomas answered him, My Lord and my God. Bakit? Kasi laging absent si Thomas eh. Katulad nung nakaupo dito, nung nakaraang linggo, ewan ko kung nasan sila. Ha? Laging absent si Thomas. Sino ditong Thomas? Ito, Thomas. Oh. Pag pala absent, Thomas yan. Kaya pag na, ano ba yung gospel na nakaraan? Ganda-ganda. Ha? Ganun na lang sasagutin. Ha? Okay. Kaya nung sinabi sa kanila, alam mo ba nang pakita ang Panginoon ng Isus sa amin, sabi ng mga apostol, hindi na niwala si Tomas kasi wala siya, absent siya. Kaya nung pagbalik niya, ano sabi? Nung magpakita si Jesus, pumasok daw siya. Pero nakasaramping pa, nakapilit, pumasok si Jesus. Tomas, nagulat si Tomas, sabi niya, Panginoon ko, ang Kristo. Eh kaya naman daw yung mga iglesia ni Ewa. Nagulat lang daw si Tomas. Kaya niya nasabing, Diyos ko, parang sa expression daw natin, Diyos ko po, gano'n. Parang nagulat lang daw. Niniwala ba kayo yun?
Diba? Oh. Mismo si Tomasa sabi, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi, Diyos talaga siya. Amen. At hindi niya pinigil yung sumasamba sa Kanya ng time. Ang pagsamba para sa Diyos. Tama? Gets niyo po ba? Amen. Palakpakan natin yung Lord. Ano yung prophecy? Sa Sakaraya, yung prophecy, rejoice greatly, daughter of Zion, shout, daughter, Jerusalem, see your king comes to you, righteous and victorious, lowly and riding in a donkey. So bago pa nangyari yun, nahulaan ni Zacarias yung mangyayari. Amen ba? At nang hula ni Propeta Isaiah, ang Diyos ay bababa, isisila ng isang babae, dalaga. At ito ay tatawaging, Emmanuel. Sino sumagot? Palapakan niyo naman siya. Emmanuel. Ano yung sabihin ng Emmanuel? God is with us. So yung nagkatawang tao na naghubad ng pagka-Diyos, common sense, di ba? Common sense. Naghubad ng pagka-Diyos, tatawagin Emmanuel. Ang Diyos ay sumasa atin. So nakapiling nito mismo ang Diyos. Sino yun? Si Jesus. Amen? Si Yeshua ang nakapiling ko. Amen? Naintindihan niyo po ba? Para pa susunod pagbalik yung iglesia nung Saksi ni Jehovah. Alam niyo na kung paano i-explain. Kasi hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Propeta lang siya, kako lang siya. No? Pero, Espiritu Santo ang lumili kay Mama Mary para isilang si Jesus. Nasabi naman ng mga born again, hindi naman kailangan si Mary. Hello? Hindi naman daw kailangan si Mary. Kaya kayo? Hindi naman daw kailangan. So, huwag daw bigyan ng parangal. Hindi daw dapat binibigyan ng parangal. Kaya, dintang nila sa atin, sinasampan natin si Mary. Pwede naman kung wala si Mary. Sana ang ginawa na lang ng angel. At inihulog si Jesus sa pagsama. Tama? Kapag gano'n na lang ginawa ng angel, wala namang imposible. At inihulog. Ito ma-imagine ano yung tsura ni Lord na inihulog ko sa pagsama. No? Hello? Oh. Tapos naghintay ng isang Mama Mary para paglagyan ni Jesus Christ. Kapag ang presence ng Diyos bumaba sa iyo, yung time na yun, wala pang salvation, you will die. Mamamatay tayo sa presensya ng Diyos. Kapag kanina, kakanta tayo ng Spirit song. Tapos bumaba ang Espiritu Santo sa inyo. Dahil wala pa salvation, wala pa si Jesus Christ, mamamatay tayo dyan. Input ito, mamamatay tayo. Because yung kasalanan at yung grace of God, hindi pwede magsama. Tama? Pero nung si Mama Mary, binabaan ng Espiritu Santo para magdalang tao. Namatay ba si Mary? Bakit? Hey, Mary. Full of grace. Tama? Full of grace. Tapos ang sabi ni Luke, sabi niya, all generation, hindi all nation, all generation will call you blessed. So kasama yung generation natin ngayon, we will call Mary blessed. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And Jesus Christ naman yun. Yung kanina. Okay? Blessed is he who comes in the name of the Lord. Pero dahil yan kay Mama Mary. Tama ba ako? Kay Mary, full of grace, tapos sa God, Holy Mary, Mother of God. Now the hour of our death. Now, mga kapatid, dahil yung prophecy na tupad kay Jesus Christ, sabi niya sa ila Pariseo, Guro, sawayin mo ang iyong mga alagad. Sumagot siya, sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato ang sisigaw. Ay kayo mga taga-angay, ang ingay-ingay niya. Kasi ito nagpe-place tayo, may hindi tayo. Tama. 1 Peter 2:5 said,
Kung hindi daw yung tao magpupuri, sino daw ang magpupuri? Bato. Imagine yung pumalakpak yung bato. Anong mangyari? Lindol. Lindol. Disaster. Kapag hindi tayo nagpuri sa Panginoon, ano daw ang nangyayari? Papalakpak ang bato. Parang sinabing disaster. Lilindol. Magugunan. Amen po ba? Kaya pag umaawit ang choir, sama kayo sa pagpupuri. Gusto ko sumama kanina, nahihingal ako. Hinihingal ako, sabi ko, nagpe-pray ako, Lord. Tanggalin na hihingal ko. Kaya, hindi naman ang tubig, tapos yun, maya-maya okay. Pag nagpupuri sila, sabayan natin. Kasi baka mamaya, bumuka ang lupa at kainin kayo. Dahil nagpuri ang bato, bumuka ang lupa at kayo kakainin. Okay, sorry. Palapakan natin. Hindi ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. So, yun po yun. Sabi ng Panginoon sa Kristo, doon sa mga hindi naniwala sa Kanya. Sa mga hindi naniwala sa Kanya, sabi niya, Baruch haba Bishem Adonai. Baruch haba Bishem Adonai. Yun po yun. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. At yung sinabi niya, you will not see me again, Jerusalem, until you say, Baruch haba Bishem Adonai. Hanggat hindi mo sinasabi, hindi mo na siya. Pagbabalik ng Panginoon, mga kapatid, hindi na siya tagapagligtas, ha? Dapat ready na kayo pagkabalik ng Panginoon. Diba? Dumating ngayon si Lord. Dumating si Lord ngayon. No? Dito na, sa harapan natin. Dumating ang anghel. Ngayon, sinusundo na po kayo. Hindi pwede, uwi na kayo po ito. Apo ko kasi ganito. Tindahan ko bukas pa. No? Hindi pwede. No? Hindi pwede. The moment na bumalik si Lord, sasama na lahat. Ngayon, yung hindi nakahanda. Ano yung ibig ko sabihin hindi nakahanda? Yung puso natin hindi nakahanda. Yung kaluluwa natin hindi nakahanda. Kasi prayer meeting na tayo ng prayer meeting, sabi ni Lord, nilibigkas mo yung aking pangalan. Pero ang puso is very, very far away. Why? Kasi sabi mo, ang puso ko ay napupuri. Ano pa yung nangyari sa tindahan ko? Diba? Yun ang iniisip, sino kaya nag-aalaga ng ako ko? Hello. Gusto niyo ba yun? Yung dinadahilan natin, lagi tayo may dahilan, di ba? Pagka-prayer meeting, no? Yung iba sa atin, kaya mayroong walang kakonsilya. Bakit ang dahilan? Gusto niyo ba na yung dinadahilan niyo, kukunin muna ni Lord para buka kayo dito? Ha? Hello? Dahil dyan, babawiin ko ang tindahan mo. Wala na siyang tindahan. Dahil wala na siyang tindahan, magdadasal na siya ko. Kaya may tulog ngayon ko lang. Ibalik mo po ang tindahan. Tama? Tama. Seek ye first the kingdom of God and all these things. Sinungaling na si Lord. Kaya lang naman wala yung all these things. Kasi hindi naman siya nauuna. Kaya pangalawa lang si Lord sa atin. No, lagi lang siyang tagabayan. Lagi siyang taga-ospital. Tagapagpagaling. Lagi lang siyang ganun. Lagi tayong sinasalo sa ating mga pagkukunan. Amen? Kaya, kung sila, ang nangyayari kasi sa mga Hudyo, nababasa naman nila yun kasi sila sumusulat. Alam niyo ba yung iskriba? Ang iskriba, taga-sulat ng batas. So nababasa nila yung mga batas ni Moises, yung hula, ng propeta, nababasa nila yun. Alam nila. At yung nangyayari na yun, nakikita nila habang nandun si Jesus. Nagaganap sa buhay ni Jesus. Nagpapagaling, naghihimala,
bumubuhay ng patay. Diba? Nakakakita ang mga pilay. Tama ba? Nakakalakad ang mga bulag. May pilay over dun sa... Sa ngayon ni Jesus! Tumayo ka! Tumayo ka! Sabi naman na, hindi pa! Hindi pa! Ay, nakwento ko na yung pasan niya. Hindi pa! Bakit? Bakit? Sabi niya, putol po pa ako. Putol ko na yung pa kaya hindi tumatayo. O mga kapatid, ngayon, ito tanong, kamusta tayo? Sino ngayon si Jesus sa iyo? Sino ngayon si Jesus? Pag nilayan niya yan, pag-uwi niyo, tapos lalapin mo na sa huy, sino si Jesus sa iyo? Patay ka, Diyos, magiging. Sabi ko sa ano ba gagawin ko sa mister ko? Sabi niya ganun. Hindi siya nagbabago. Natutulog doon sa mga holy water. Ayun, pinalaya siya ng asawa. Ito na ngayon, mga kapatid, sino si Jesus sa atin? Ang tayo tatanong. Pedro, tinanong. Si Pedro, tinanong. Diba? Ay, ano ko lang po yan? Dagdag ko lang po yan. No? Dagdag ko lang po yan. Kasi, lagi tayo tinutulig siya. Why? Kasi ang demonyo, alam niya kung sino ang pupuntahan niyang simbahan. Because si Jesus nandito sa simbahan natin. Doon sa tinapay at anak. Si Jesus. Na? Merong nights noon na kinuha niya yung tinataas ng pare. Pumasok siya sa simbahan. Kinuha niya yung tinataas ng pare yung tinataas. Kinuha niya at nilalakas tayo. Bumuka ang lupa katulad ng pinag-aaralan natin. Pilit siyang kinakain ng lupa. Hindi tumigil yun hanggat hindi niya na ibabalik sa pare yung ostya. Kaya hindi nalik sa pare. Nakalimutan ko lang kung pangalan. Pero nasa France ngayon, yung tinapay mismo na kinuha nila, naka-display. Amen? Kaya, dapat kilala natin ang Panginoon. Dahil si Satanas, kilala niya ang Panginoon. Kilala niya. Alam niya kung saan simbahan siya pupunta. Para yung mga tao di makarating sa langit. Dahil yung mga nandun sa simbahan natin ay may pag-asang makarating sa langit. Okay, sabi dyan. Pagkatapos ito, nakita ko na pakaraming tao. Di kayang bilangin. Sila yung mula sa bawat bansa. Sino yung simbahan na magmumula sa bawat bansa? Lahat ng bansa meron. Katolik. Dili, bayan at Mika, nakatayo sila sa harap ng trono, kordero, nakadamit na puti at may hawak na pahayag 7, 9, 11. Sino ang simbahan ang gumagamit ng palaspas? Hello. Kaya kung aakit tayo sa langit, may madadala pala tayo. Palaspas. Amen. Okay pala pa natin ang Panginoon. Kaya ito naman yung isa. Wala nakakalawa ng awit na yun, kundi ang 144. Ano lang po yan? Figure lang ng ano. Okay. Natinubos sa sanlibutan. Ito ang mga lalaking hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa... Hindi sila sumunod sila sa... Sino yun? Okay. Saan yan? Revelation 14. Verse 11. Mga kapatid. Tinutuligsa tayo bago yung mga pare hindi nag-aasawa. Wala naman daw sa Bible yun. Dahil sila Pedro daw may asawa. Yun po kasi yung mga pare, celibacy ang tawag doon. Celibacy, voluntary ka na hindi mag-aasawa, voluntary. So yung pare mismo lang volunteer na, hindi sila mahirap kasi yun. Sa umaga, ang hawak mo katawan ni Kristo. Sa gabi, katawan ni Kristo. Tapos tinataas mo yung ostya, biglang may lalaki sa'yo. Wala daw kung pambili ng ulo. Diba? Kaya bago sila maging pare, kinakasal sila kay Kristo.
Kinakasal sila kay Kristo. Anong inaawit doon? Kayo lamang, pangyayaman, at saka hindi kita malilimutan. Hindi po yung kanta sa patay. Yun po ay kanta ng mga pare habang nagbabaw sila. Nakadapa sila sa malaking krus. At kaya habang kinakanta, Sayo lamang ang puso ko. Oh, diba? Hello! Because naniniwala tayo na yung Jesus Christ natin ay nasa langit. Naluklok, para ng Diyos. Amen? Ngayon kung talagang iisa sila, kaninong kanan kaya siya luluklok? Kasi mayroong oneness na simbahan. Meron pong oneness. Ano po yung oneness? Si Jesus Christ ang Ama, si Jesus Christ ang Anak, si Jesus Christ ang Holy Spirit. Oneness ang tawag doon. Meron naman Diyos Ama na ang propeta si Jesus. Ang Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos. Tayo po hindi. Naniniwala tayo sa ibinibig ni Jesus Christ. Ano yung ibinibig ni Jesus Christ? Gawin yung alagad ko, lahat ng tao. At bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Anak. Kung sinabi na lang ni Jesus, bautismuhan niyo sila sa ngalan ni Superman. Isa lang. Hindi tatlo. Tatlo binibig niyo eh. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Kaya sinabi na lang niya, sa ngalan ng Ama lang. Sapat na. Hindi. Ang binibig niya, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Nandun si Cristo sa gitna. Diyos. Diyos. At sige, sabay-sabay tayo. Common sense. Yun. Pag may nakita kayo sa akin mo ba, ito 100 God. Kung kaso palengke, bumili ka ng common sense. Amen? Samahan niyo mo mamaya paggawas, baka may nakalimutan. Okay, gano'n pa natin ito. Salamat po sa mga. Kaya, mga kapatid, pag tayo ay uuwi ngayong gabi, ano pag ninilayan natin, sino ba si Jesus sa akin? Yung pang pinagpapalitan natin siya. Pinagpapalitan. Yung one time na tinuro kong kanta, sabi nun sa verse, di kita may pagpapalit sa anumang bagay dito sa daigdig and silver na kadipwato sa langit. Totoo ba yan? Totoo ba yun? Hindi natin siya ipagpapalit. Wala nang amen, no? So mga kapatid, anong pagninilayan? Sino si Jesus sa atin? Kasi kung sakaling darating ba si Jesus sa lugar na ito, kukuhanin po ba kayo ng palaspas? Ilalatag niyo rin po ba yung balabal mo para sa Kanya? Diba? Pero alam niyo, yung mga nagdala ng palaspas at yung naglatag ng balabal, yun din yung sumigaw. Yung pakos. O, diba? Nakikita ba natin sarili natin? Ha? Diba? Amen? Yung pinuri natin Diyos, Lord, purihin ka, salamatan ka, hallelujah, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos. Pero ikaw din, ang nagkakalulo minsan sa Panginoon. Tayo rin yung nagkakalulo. Tayo din yung pinagpapalit natin ng Diyos sa swimming. Kaya yung announcement ko sa GC namin, sa youth at sa community, walang magsiswimming ng Lunes Santo hanggang linggo ng pagkabuhay. Amen ba? Walang magsiswimming. Walang mag-a-outing. No? Mahiya kayo. Habang nagpepenitensya si Jesus, dala-dala ang krus ng Kalbaryo. Krus, ikaw naman nandun sa Laguna Hot Spring. Enjoy. Hindi naman natin pinapatay uli ang Diyos, pero inaalala natin. Inaalala natin na once in a lifetime, may nagligtas sa buhay natin. May nag-ako ng kasalanan natin. In-insure tayo ng Diyos ni Kristo. In-insure tayo sa Ama.
para pagdating ng panahon, masabihin, o sige, pagka humarap kayo sa Ama, hindi sa inyo tingin ng Ama, hindi sa inyo, kay Jesus Christ. Mapapasukin ka natin to, o hindi? Hello? Kayo, pagkarap niya sa Diyos Ama, hindi sa inyo nakatingin, saan nakatingin? Kay Jesus Christ. Mapapasukin ko ba ito maingingay na ito, o hindi? Joke lang. Kung ba'y mga bata, kasi natutuwa ko, kasi kami may youth din. At tuwing prayer meeting, padagdag sila ng padagdag. O hindi namin alam kung gagawin namin. Pero mas maganda kasi may youth. Amen? Kasi tayo last week na. Alam nyo, sino mapalit? Para yung isang community namin, namatay. Kasi walang youth. Namatay. Namatay na mga elders. Nung pandemic, ito ang namatay. Oh, walang natira, walang yun eh. Wala. Kaya, sila yung pag-asa ng ating community. Turuan natin sila eh. Yung values ng anak ha. Ito, overtime na po ba ako? Sorry po Ito, values ang tawag, di ba? Values. Yung ano yung halaga mo? Ano yung halaga mo? Eh hindi ka marunong mag-grocery. Ano halaga mo? Hindi ka marunong mag-grocery. Hindi mo alam yung katekism kasi yung nagtuturo sa yung katekista. Hindi alam yung tinuturo. Di ba? Hindi alam. Yung values mo na yung nag-i-input sa atin. Tapos yun yung nagiging halaga mo. Yun yung nagiging halaga mo. Katulad ng pera natin. Akala mo papel lang yun. May katumbas na ginto yun. Sa Central Bank. Hindi yun basta pera ka. Dapat tayo ganun din. Hindi lang tayo mukhang kakulan. Dapat may katumbas tayo values mula sa langit. Amen. Bilang po mga kapatid. Salamat po. Tayo po tayo. Natutuwa po ako. Dress na dress ako. Natutok dito sa amazing. Kasi talagang amazing kayo. Dumadami kayo. Kaya sa susunod, baka pwede ito 1:1. 1:1. Kasi ganito, huwag niyo hayaan kayo lang maka-experience ng salvation. Huwag natin ipagtanong. Huwag natin kailangan. Pamilya natin, hindi makasama. Biruin nyo, dumating si Lord, lahat tayo, punta sa langit. Pamilya natin ay iwan. Wow! Kakaawa. Amen? Kaya, huwag natin gagawin yun. Akayin natin sila. No? Every prayer meeting, 1:1. Kailangan may mailigtas tayo kada. Amen? Okay, manalangin tayo. Close your eyes. Kita mata. Magnilay tayo. Ama, ituro mo sa amin kung paano kami makakalapit kay Hesus Kristo. Ikaw ang nagkakaloob na ang lahat, Panginoon. Ang kalooban na maglingkod. Ang kalooban na umattend ng prayer meeting. Ang kalooban na ma-experience ang biyaya ng iyong salita. Dahil sinabi ni Jesus, hindi kayo makakalapit sa akin kung hindi kalooban ng Ama. Pag-uwi natin, mag-meditate tayo. Kausapin natin ang Diyos, sabihin natin sa Kanya, Ama, nagpapaubaya ako. Ang buhay ko, ang tahanan ko, ang pamilya ko. Make us a channel of your love, channel of your grace, channel of your humility, kababaan ng loob. Isa kang hari, isa kang propeta, isa kang tunay na Diyos, Panginoon Yesu Kristo. Maghari ka sa amin, manang ka sa amin, sumama ka sa aming bahay, sumama ka sa tahanan namin. At nawa, Lord, maging pagpapala kami sa mga taong makakasalamuhan. Kami po ay nagpapaubaya upang maging daluyan kami ng iyong grasya, Diyos. Na lahat ng tao makakasama namin, Lord, ay nawa mag-bless sa amin sapagkat kasama ka namin, Panginoon. Salamat po sa community na patuloy mo dinadalaw. Pinaparanas mo na nandito ka palagi. Ang Espiritu Santo ay nandito. Sapagkat pangako mo yan, Panginoon. At naniniwala kami na ikaw ay may gawa. Na kami ay mauuna katulad ng
mga alagad na kumuha ng ibisiro. Kami ay mauuna at ang lahat ng gagawin namin ay susundan mo ng tanda at kapapalaghan. Kaya salamat po, nakikita po namin yung Lord, yung blessing mo, yung pagpapala mo sa community. Lord, turuan mo kami na ma-share namin ito sa ibang tao, Panginoon. Lalo-lalo na sa mga mahal namin sa buhay. Salamat sa iyong salita. Salamat sa mga taong nag-aalaga ng community dito. Salamat sa mga kabataan, Panginoon, na sa maagang panahon, tinawag mo sila, pinili mo sila, at nandito sila naglilingkod sa iyo. Pagpalain mo ang kanilang pag-aaral. Pag-alain ko, Panginoon, ang kinabukasan po nila. Hindi namin alam kung ang kinabukasan nila, pero ang alam namin, ikaw ang may hawak ng kanilang kinabukasan, Panginoon. Kaya, Lord, sa lahat ng aming dalangin, lahat ng hindi namin nabanggit, yung mga kapatid namin hindi namin nakapili ngayong gabi, kung may karamdaman man, at lahat ng may mga karamdaman, pagalingin mo, Panginoon. Lahat ng may mga problema sa pera, Lord, tugunin mo, Panginoon. Bigyan mo ng kasagutan, Lord. At lahat ng mga may problema sa relasyon, sa pamilya, sa asawa, sa anak, sa kapitbahay, at sa kasama sa opisina, Lord, pagyamanin mo po kami, Panginoon. Gawin mo kami pagpapala sa mga tao dito. Yan lang po, Panginoon, ang hinihingi namin. Kalakip ang pangalan ng aming Panginoon si Kristo kasama ng Banal na Espiritu maghahari ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Thank you, sir.